Mga biday, sa magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto na. Eto na po yung sinasabi ko nila mga kabida na pinakamalaking revamp o reshuffle po na magaganap po mga kabida sa Marcos administration po. Matapos pong lugmok, bumagsak po mga kabida sa pinakamababa yung trust ng taong bayan po mga kabida sa Marcos administration. Mantakin nyo negative 27 po yung binigay na tiwala po mga kabida ng taong bayan sa Marcos administration. Ibig sabihin po dito lahat ng mga departamento po mga kabida sa ilalim po ng Marcos administration apektado ho dito siguro dahil ho dito mga kabida na pag-isip-isip po ng Pangulo na kailangan na siguro nating magbalasa po para at least man lang baka makarecover pa mga kabida sa natitirang mahigit 2 taon na lang po sa kanyang termino bilang Pangulo po ng Pilipinas. Eto, meron pong siyam na mga departamento po mga kabida sa ilalim po ng Marcos administration ang posibleng maapektuhan ho dito sa revamp na mangyayari po mga kabida. In fact, ang tawag po dito sa post po ng politiko mga kabida, unlucky 9. Ayan, unlucky 9 kasi tila matatanggal itong mga kalihim ho dito sa siyam na mga ahensya po ng gobyerno, mga kabida. Ito po, babasahin ko lang po itong article po ng politico .com, mga kabida. Po. With his trust and approval ratings continuing to slide, Ferdinand Marcos Jr. is reportedly preparing his most extensive cabinet shakeup yet. As the administration enters the new year, Politico has learned. Ayan. Scoopers say the revamp could affect as many as 9 key government agencies, a move seen inside Malacanang as a high-stakes reset meant to arrest the administration's growing confidence crisis. Kahit na siguro lahat po siguro papalitan po ng Pangulo mga kabida, hindi pa rin yan uubra sa tingin ho ng mga kritiko. Bakit? Kasi hindi ho ang mga ahensya po ng gobyerno, hindi ho ang mga cabinet secretaries po ang may problema ho dito mga kabida. Mismo ang Pangulo daw ang may problema ho dito. Actually, itong negative 27 na approval ratings po mga kabida ng mga Pilipino sa Marcos administration ay hindi ho dahil sa performance po masama ang performance ng mga cabinet secretaries, kundi sa leadership daw ito mga kabida ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Eto, among the departments reportedly under review are health, education, foreign affairs, tourism, transportation, and Information and Communications Technology, along with the Department of Economy, Planning, and Development. Ito yung NEDA dati, mga kabida, the Department of Public Works and Highways and Bureau of Customs. With the extent of the reshuffle may vary from agency to agency, one cabinet official appears to be on specially thin ice. Health Secretary Ted Herbosa. Ayun. So, siyam po sila lahat, mga kabida, Siyam na mga ahensya po ng gobyerno at siyam na mga kalihim po na tinatawag po ng politiko dito as unlucky 9. Kasi kung mangyayari man po ito, mga kabida, ito kong shake-up dyan po sa gabinete po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, siguradong matatanggal talaga ito, Pwede hong mailipat po sila sa ibang mga ahensya, Pero may posibilidad din na tatanggalin talaga ito hong mga kalihim po ng naturang mga ahensya po ng gobyerno, mga kabida po. Purposely, okay, hoping na baka makarecover, okay, to arrest the growing declining trust and approval, okay, of Marcos administration. Mga kabida, kaya pa kaya ito? Sa natitirang mahigit 2 taon na lang po, mga kabida, Gaya na sinabi ko po kanina, ayon po sa mga kritiko po ng Pangulo, mga kabida,
hindi ho ang mga kalihim po ng mga departamentong ito ang may problema, kundi mismo ang Pangulo. Kumbaga, nadadrag lang po daw mga kabida ito kung mga departamento, ano? Dahil may leadership in question mga kabida, no? Yung pamumuno daw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos yung may problema po. Okay? Kasi kung maalala po natin, mga kabida, bago ho naging Pangulo, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, meron pong pahayag ito hong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano? Kung saan po sinabi po niya, hayagang sinabi po ng dating Pangulo, na ito hong si Pangulong Marcos po ay isang weak president. Okay? Kaya ayaw ho niyang suportahan ito, ano? At hindi po niya sinuportahan ito, mga kabida, no? Noong 2022 presidential elections. Okay? Dahil ang tingin po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano? Weak president ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Yun kasi yung projection ano? In fact, ngayon, parang pinatunayan ata yung claim po ng dating Pangulo, ano? Na weak president po si Pangulong Marcos. Hindi ho makapagdesisyon. Yung desisyon na may kagat ba, ano? Mga kabida, yung tinatawag po nilang political will. Alright? Purong sulong kasi may mga pangako po na hindi ho tinupad, mga kabida, ano po, no? Okay? Kagaya na lang po dito sa investigasyon ho ng flood control projects, ito hong corruption issue po mga kabida, no? Diba? Create po ng Pangulo ito hong Independent Commission for Infrastructure, hoping na makapagbuo po ng kaso laban ho sa mga personalidad na isinangkot po sa issue po ng corruption sa flood control projects, ano? Sinabi po ng Pangulo na meron pong makukulong na mga big fish. Okay? Yung mga high-profile personalities po, mga bida. Ang tanong, asa na po? Okay? Ang pangako po ng Pangulo bago magpasko, wala ho. Di ba? Nasaan na? Okay? Tapos humingi po ng extension. New Year daw, bagong taon. Ano na po tayo ngayon? Di ba? January 11 na po tayo, di ba? Mga kabida. So anong update po ngayon? Meron bang inaresto, mga kabida? Okay? May nakulong na ba ngayon? Merong nakulong. Ito hong si Diskaya. Pero ang hinihingi po ng tao po dito, hindi ho si Diskaya. Hindi ho yung mga contractors po. Yung mga politiko po, mga kabita. Di ba? Yung mga ganong klaseng pahayag po, mga pronouncement na dapat po seryosohin po ng gobyerno. Kaya nga pinuna nga sila ni Senator Ping Lacson na kung hindi nila kayang ipatupad at tuparin yung kanilang pronouncement, hindi na sana nagsalita. Huwag na sanang magbitiw po ng pronouncement kung hindi ho kayang tuparin yung pronouncement na yon, mga kabida. Kasi disappointing kasi. Okay? Parang lumabas dito na nagsisinungaling po ang administrasyon. Nagsisinungaling po si Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos kasi hindi ho niya tinupad, Although sinabi po ni Undersecretary Claire Castro, mga kabida, na wala naman pong binanggit ang Pangulo kung sino-sino yung makulong, Pero the fact na nag-promise po ang Pangulo na meron pong makulong na high profile, big fish, okay? Bakit walang nakulong na big fish? Okay? Yung sinasabi po na big fish po, mga kabida, ayon ho sa description, okay, ni Senator Ping Lacson at ilang mga kritiko po ng administrasyong ito, yung mga politiko. Kasi kung tutuusin po, yung mga politiko po, sila po yung makukonsiderang major players po dito ho sa issue po ng corruption sa flood control projects, mga kabida. Kasi mas makapangyarihan pa yung mga tao na yan kumpara dito ho sa mga contractors, mga engineers dyan po sa DPWH, kasi sila po yung nagdidikta ng budget po mga kabida. Diba? Ito hong mga politikong ito, congressman, senador. Diba? Meron bang kinasuhang mga kongresista, mga kabida, hanggang ngayon, nasa preliminary investigation pa po, Although meron na pong isinampang kaso, diyan po sa Sandigan Bayan, mga kabida, pero nasaan na po yung mga kinasuhan sa Sandigan Bayan? Okay? Mismo yung ombudsman po ang nagkaso dyan sa Sandigan Bayan po, mga kabida, na sana po, meron ngang warrant of arrest na inilabas. Pero may nahuli ba? Yun yung tanong po Okay? May nahuli ba, mga kabida,
Okay? May nahuli nga, pero mga official po ng DPWH, pero mga politiko, Zaldico, okay? Ni location nga ni Zaldico, hindi nga alam ng gobyerno eh. Paano yan? Ang laki ho ng intelligence funds po ng gobyerno eh. Ang dami ho. May intelligence fund yung Office of the President. May intelligence fund po makabida ang AFP, PNP. Ito hong NICA, no? National Intelligence Coordinating Agency, ano? Na siyang namamahala po makabida sa intelligence gathering po, ano? Sana po 'yon. Ginamit ba nila yung pondo na 'yon para lang po malocate ito hong si Zaldico? Hanggang ngayon po wala hong idea po ang gobyerno kung saan po ang location po ni Zaldico, ano? Makabida. Na tinuturing mastermind sa issue po ng corruption sa flood control projects, mga kabida, ano? Maliban po siguro kung hindi po seryoso ang gobyerno, ano, na hanapin ito hong si Zaldico, mga kabida. Kaya hanggang ngayon, hindi po nila alam kung saan po ang location po ni Zaldico, ano? Diba? So, hindi po nila masisisi po ang taong bayan na maghanap at humingi doon ho sa ipinangako, mga kabida, no? Diba? Kasi po nangako eh. Kung hindi lang sana naglabas po ng pronouncement, hindi sana sisingilin po ng taong bayan. Ang kaso lang naglabas po ng pronouncement. Di natural, sisingilin talaga, ano? Sana po yung ipinangako po. Di wala, mga kabida. So, ito, masisisi ba natin ang taong bayan na ito po yung tiwala na ibibigay sa kanila, no? Mga kabida, lalo-lalo na po kay Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos? Hindi. Kasi may may bunga mga kabida, no? At yung bunga, hindi ho satisfied ang mga Pilipino po doon. Alright? Now, sabi nga ng mga netizens, kahit na po ilang beses po na mag-reshuffle, mag-revamp po mga kabida ang Marcos administration sa kanyang gabinete, wala pa ring epekto po yan, ano? Dahil yun nga ang problema hindi ho ang mga cabinet members, ang problema is si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Kasi in question kasi yung kanyang leadership mga kabida, no? Alright? So ano na po ang mangyayari ho dito, ano? Kasi po, parang hindi na ata mapipigilan ito hong revamp na mangyayari ho sa Marcos administration, ano? Mga kabida. Ang balita ko nga meron pong mga kalihim na kabilang dito ho sa Siyam na sinasabi ho nilang apektado ho o maapektuhan po makabida sa revamp na posible hong ilipat po sa ibang departamento po, mga kabida. Isa na po dito, ito hong si Secretary Vince Dizon po ng DPWH. Okay? Kung maalala po ninyo, si Sec Dizon po mga kabida, okay, ayon ho sa ulat, okay, gusto na raw umalis sa DPWH. At in fact, nakiusap daw siya na kung pwede bumalik na po doon ho sa kanyang dating departamento po, ano? Ito hong Department of Transportation po, mga kabida. Okay. I don't know kung totoo po yun, ano? I don't know kung anong pong dahilan, kung totoo man po yun, ano? Na gusto ho siyang bumalik po doon, ano? Mga kabida. Understandably, yung level kasi ng pressure dyan sa DPWH napakataas po, ano, mga kabida. Okay, considering ito hong si Secretary Dizon, unang-una po, hindi po niya forte yung Department of Public Works and Highways kasi hindi ho siya engineer po, ano, mga kabida. Wala ho siyang know-how when it comes to technicalities, ano, dyan po sa DPWH. Kaya siguro, nafe-feel po niya yung pressure kung totoo man po yung balita, no, na gusto na po niyang umalis dyan po sa DPWH po, mga kabida, at gusto na po niyang bumalik doon ho sa DOTR. At least doon ho sa DOTR po, mga kabida, no, maganda yung kanyang performance po doon. Actually, ang dami yung bumilib sa kanya doon, ano, mga kabida. Okay? Swak na swak po siya doon ho sa DOTR. Pero dito ho sa DPWH, although nung umpisa po, mga kabida, maganda yung kanyang galaw. Okay? May bumilib sa kanya po doon, ano? Mantakin nyo, may mga sinuspindi po siyang mga empleyado at opisyal po ng gobyerno, ano?
opisyal po ng DPWH. May pinagalitan po siya sa harap mismo ng camera, no? Mga kabida, na opisyal po ng DPWH. Doon po sa Davao Occidental. Diba? Ang galing po nung umpisa, ano? Nitong si Secretary Vince Dizon. Pero nung kinalaunan po, mga kabida, unti-unti pong lumabas yung kanya hong anong tawag po dito? Yung incompetence, mga kabida, no? According to his critics. Kasi po, parang kinain na po ng sistema po, ano? Ito hong si Secretary Vince Dizon, mga kabida. Parang hindi ko kinaya ng powers po niya, yung sistema, dyan po sa DPWH, ano po. Okay, yun yung projection sa kanya, no? Mga kabida. Hindi po natin alam kung ano po yung totoong nangyari talaga, no? Diyan mismo sa loob po ng DPWH. Okay? Now, kung totoo yung sinabi po sa balita, mga kabida, na gusto na niyang umalis dyan sa DPWH at bumalik doon ho sa kanyang dating ahensya po, ano? So, ibig sabihin po dyan na grabe yung sistema, ano? Yung systemic na kalakaran dyan po sa DPWH po, mga kabida, na hindi ho kakayanin po ng powers po niya, ano po? No? So, yun po, no? Abangan na lang po natin tong napipintong napakalaking shake up po, ano, na mangyayari po, mga kabida, sa Marcos administration after lumabas ito hong tatlong magkasunod na surveys, mga kabida, kung saan iisa lang po yung kanila hong sinabi. Okay? Bagsak po yung tiwala po ng taong bayan, mga kabida, kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at ng kanya hong administrasyon, mga kabida. Ano po? Alright? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ho dito, mga kabida? Ito hong shake-up na sinasabi ho, ano, na gagawin po, mga kabida, sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Sa tingin ho ba ninyo, makaka-recover pa ba kaya, ano, ito hong kanyang administrasyon, mga kabida, ano? Kakayanin pa ba kaya ni Pangulong Marcos na may balik yung tiwala at approval po ng taong bayan sa kanyang hong performance at ang performance po ng kanyang administrasyon po, ano, mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell, click all para updated po kayong mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.